Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, isang ama iniwan ng kanyang asawa. Kaya anak niya ang kanyang kinakawawa. Matagal nang sinasabi sa akin niya na wala daw kaming pakialam. Hindi ako nakikialam sa kanya. Samantalang pinakakain ko kahit bahaw at nabubusog yung mga anak niya. Bakit mga bata ang kanyang pinagbubutunan? Kailangan ba ang mga bata ang pagmalupitan? Wala silang pakialam sa akin. Buhay ko din. Kasi ako naghanap buhay sa mga anak ko. Yung mga ginagawa niya, hindi na makatao eh. Hindi ko alam kung may sakit siya sa utak. Kumukulo ang dugo ko dyan sa na yan. Hindi nga ako matulungan nila eh. Bigyan pa ako ng problema. Harapin na natin yan at pag-usapan. Face to face na! Sausawero, sausawera! Let's get ready for sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Tara! Sugod na! Face to face na! Sabula! Sabuti! Nako! Sana nga magbati! Wala na sanang labanan! Usama na lamang! Let's go! Mga kapatid! Ano ang ating sigaw? Ngayong umaga! Kayo dyan sa bahay! Maki-face to face na sa amin! Harapin mo! Face to face! At ngayon, eto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Kamusta po kayo mga sausawera at sausawera? Dahil nga ba sa pag-iwan ng kanyang asawa kung bakit ang mga anak ang pinupupog niya? Mga kasawsawan at hands, naku, sana kayanin natin ang ating mabigat na issue ngayong araw na ito. Naku, Chang, mukhang mapapaaray kami sa mga usapang maririnig. Pero ready naman, hindi ba? Kaya naman, B1 at B2, huwag papaapekto, kailangan namin kayo. At dahil nga napakasensitibo ng ating issue ngayon, kailangan po natin ang tulong ng ating pong tatlong mahal. Ito po, Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida. Sila po ang ating trio tagapayo. Kaya naman mga kasawsawan, let's make it a come on. Face to face na! Sa mga anak daw po niya, ibinubuntun ang galit niya dahil sa nangyari sa kanya. Ano nga ba ang mga nangyaring yun at bakit nagkakaganito si Mang Francisco Dula? Pasok! Kuya Francis, magandang umaga po sa inyo. Gandang umaga rin po. Kamusta po kayo? Problemado pa rin po, ma'am. Ano pong pinoproblema ninyo? Magmula po nung nagkaiwalay kami ng asawa ko, nang problema na po ako paano ko palakihin. Iniwan po kami, dumidedit. Ilang taon po ang anak ninyo? Yung iniwan po, ma'am, Oho. sa kanya po, ma'am, dumidedit pa yung... So baby pa ho talaga. Ilan po lahat ang anak ninyo? Tatlo po, ma'am. Tatlo. Opo, ma'am.
So, yung pong bunso ang iniwan nung kayo Lahat po, po? ma'am, iniwan po kami sa akin. Lahat? Opo, ma'am. Okay po. So, ilang taon na po yung inyong panganay? 17 na po, ma'am, ngayon. 17. At ang inyong pong bunso, 13 po, ma'am. 13. Basta na lamang po ba siya umalis? Hindi nagpaalam? Walang sabi? Wala po, ma'am. Talagang umalis lang po? Ma'am, yun sa akin. Pupunta raw siya ng check up. Okay. Mula nun, hindi na po, ma'am, bumalik. Hindi po ba kayo nagkaroon ng iba pang relasyon matapos na maghiwalay kayo? Wala na, ma'am. Bakit Kasi, po? parang nadalawa na po ako kasi 2 beses na po, ma'am. Anong 2 beses? Opo, ma'am. Kasi nung una, nung malit pa po may mga bata. Oho. Tapos nung medyo malaki na, nag-aaral na sila, ng elementary, bumalik po. Bumalik! Opo, ma'am. So nagkabalikan pa kayo? So bumalik po siya? Kasi ang dahilan po, ma'am, para daw sa mga bata. Okay, so Tinanggap nung ko nagkabalikan, okay naman Opo, kayo? ganun pa rin po ang ko. So bakit parang iniwan na naman kayo ulit sa pangalawang beses? Naano po yun sa barkada. Mula po. Ilang taon yun? Yung asawa po, kasal po kayo o kinakasama lang? Kasi, ma'am, nung nagkakilala kami noon, 15 pa lang siya, ma'am, noon. Ay, ang bata pa naman, Kuya Francis. Pero, So wala po kayo kahit na anong balita kung may iba na siyang pamilya. Ano pong pangalan ng babae? Evelyn po, ma'am. Evelyn. Pero alam nung 3 anak ninyo Opo, ma'am. na buhay pa yung kanilang ina. Opo, ma'am. Okay. Yun nga inaano ko sa kanila eh. Kung sakaling magkita sila pong bahala mag-ano kasi ako. Baka mano yung emotion ko na baka masaktan ko lang siya. Bakit po ninyo naman masasaktan? Kasi sa ilang taong kong ina ng mga anak na ako nagpalaki. So nung naghiwalay na po kayo, totally hindi na nagpakita, hindi na po nagparamdam, wala na kayong balita. Tapos ang anak po ninyo, nabalitaan ko pa, lahat ay lalaki po. Opo, ma'am. So sino pong nag-aalaga sa kanila? Wala po, ma'am. Wala. So, nang dahil sa wala po kayong mapag-iwanan ng inyong mga anak, kaya po ba parang ang nangyayari ay pag nasa loob ng bahay ang mga bata, iniiwan po ninyong nakapadlak ang pinto? Opo, ma'am, kasi natakot po. Kasi ma'am sa amin, malapit kami sa ilog, ma'am eh. Hindi ho tama na ipadlak ninyo yung mga bata. So, paano po yung pagkain nila? Iniiwan ko lang po sa inahanda ko na lang po. Bakit po nabalitaan ko ay may mga ilan po kayong kapitbahay na may reklamo po sa inyo? Nakikialam lang po yun, ma'am eh. Ha? Nakikialam lang sa buhay ko eh. Nakikialam. Ano po ba? Alam niyo kung anong ninireklamo sa inyo? Hindi niyo alam. Siguro para malaman ni Kuya Francisco kung ano yon, isa lang po siya, mga kapatid, sa mga kapitbahay. Pero gano'n na lang ang concern niya sa mga bata o anak nitong si Mang Francisco. Bakit kaya? Pakikwento mo nga sa amin, Ate Ana de Ocampo. Pasok! Sabi po ni Kuya Francis, nakikialam daw po kayo. Paano po ma'am hindi ako makikialam sa kanya? Ang mga bata, binubugbog niya. Halos parang patayin na nila lahat. Pakialam mo, patayin ko yun. Francis, nakikialam lang ako dahil ina din ako. Sadista kang ama. Huwag mo akong sabihan na pakialamera dahil niya mga Abay, wala daw paki si Ate Ana kahit patayin pa ni Kuya Francis ang mga anak niya. Naku naman po, ano ba ang malalim na dahilan? At sa mga anak niya, ibinubuntun po ang kanyang mga hinanakit sa buhay. Yan ang bubusisiin natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Sino po sa mga bata ang minartilyo ninyo? Ang sigaw ni Kuya Francisco, nanghihimasok ka, Ate Ana, sa buhay nila. Sabi niya, wala naman daw kayong paki dahil wala naman kayong maitutulong. Balikan lang natin, Ate Ana. Nung tumira po sila doon, nakita niyo po ba yung Evelyn na asawa? Opo, Kamusta sila ni Francis? hindi naman po sila nag-aaway. Oo. Maganda naman nila, yung samahan nila. Nung nawala na ngayon si Evelyn sa bahay nila, pinang naaalala niya yung asawa niya. Doon niya nakikita sa mga bata
nakikita niya yung pagbumuka ng asawa niya. Lagi niya binubuntong doon sa maliit, Nako, sa panganay, masama dun sa po yun, Ma'am Francis. pangalawa. Wala pong Alam mo- kinalaman ng mga bata sa naging pagkakamali ng inyong kinakasama o sa naging desisyon ng inyong kinakasama na kayo po ay iwan. Alam po ba ninyo, Ate Ana, kung anong dahilan? Bakit siya iniwan? Paano nga kasi yung pag-ano ni Francis, minsan lagi na niya siya umiinom galing sa trabaho, umiinom na siya. Siyempre wala pa siyang pambili ng pagkain. Paano nga naman siya tiyang hindi siya iiwan? Ilang taon yung mga bata nito? Anong mga Maliliit panahon pa na po yun? yung kanyang bunso. Iniwanan niya ni Evelyn na dede pa. Oho. Minsan wala siyang pambili dede. Binibigyan lang niya ng tubig. At saka kape. Ay, Francis, wag ka magsinungaling. Ako pa mismo nagbigay. Tinimplahan ko pa yung anak mo. Tapos sa galit mo sa akin, binato mo pa bahay ko. Tama ba yun? Binato niyo po, tinutulungan na kayo. Bakit niyo binato? Nakikialam eh. Hindi. Puro pakikialam, Francis. Ikaw, kung Bakit? magdisiplina ka sa anak mo, ilagay mo sa tama. Laging ginaganyan niya, Tama ma'am. ang mga nangyayaring Yung bunso yun. niya, sinabit Kuya niya doon sa may Francis. bintana. Ba't nakita nyo? Nakita ko, sinabit mo doon sa bintana yung Ay, bata niya. Sinabit ang bata sa bintana. Kuya Francis, may karapatang pantao ang bata at hindi ibig sabihin na kayo ang ama, may karapatang kayong gawin yun. Inaano ko lang po nga para maano nila yung ano ko, disiplina ko sa kanila. Disiplina Hindi mo, po mali. ganun na. Mali. Yan po ay hindi na po pagdidisiplina. Ang isabit ang bata sa bintana, sinasako nyo pa na pag-alaman ko, hindi po yan makatarungan. Hindi makatao. Hindi po makatao. Kahit nga ho hayop, hindi dapat sinasaktan. O, diba? Naano lang po kasi, Sino po sa mga bata, ang tanong ko, ang minartilyo ninyo? Sino? Sino? sila po ng tatlo. Silang tatlo. Bakit po kailangan mangyari sa mga bata yon? Umamin ka. Yung ano, yung pera na itatabi ko, sabi ko, tinanong ko silang maayos, ayaw nila magsalita. Kaya ganyan, naano ko sa galit ko, napukuha ko yung martilyo. Napupuko sila. Nakainom po kayo noon o normal kayo? Kaya, Francis, ang paggugulpi mo. Normal kayo noon o nakainom? Nakainom po, ma'am. Nakainom. Nung bata ka ba? Kamusta ka? Ganun din po, ma'am, ako nun. Paano ganun din? Na ano rin po ng taray ko. Anong ginagawa rin sa'yo ng tatay mo noon? Napapalo rin po. Sa papalo? Anong pinakagrabing ginawa ng tatay mo sa'yo? Sinikmuraan po, ma'am, ako. Ha? Sinikmuraan sa tiyan. Sinikmuraan. Anong pakiramdam noon, Kuya Francis? Sakit po, ma'am. Ilang taong ka noon? 10 taon. 10 taon. So bakit ngayon sa mga anak mo, ginagawa mo yun? At malala pa yung ginagawa mo. Hiwalay din po ba ang nanay at tatay nyo? Po, ma'am. Hiwalay din. So alam mo rin kung anong pakiramdam ng walang nanay at yung hiwalay. Hindi nga po, ma'am, eh. Oh, Ayaw ko mangyari sa amin. Mangyari po, ma'am, eh. Doktora, parang base sa kwento ni Kuya Francis ay talagang naapektuhan siya. Yung 2 beses siyang iniwan na para bang wala yatang sinabi. Parang walang naging closure, walang naipaliwanag. Kung kaya't baka ang nangyayari, yung galit na dapat ay nararamdaman niya para kay Evelyn ay dito nga niya na ipapasa o doon niya na ipaparamdam doon sa mga bata. Siyempre pwede yun na talagang sabihin na natin na yung transference na tinatawag, na pag nakita mo yung mga bata dahil sila ay bunga ng nilang dalawa ni Evelyn, chances are mapagbubuntungan at mapagbubuntungan. I-displace nyo yung anger na imbis sa mga bata, mga gamit na lang. Pwede naman po na nagbasag na lang kayo ng mga plato nyo Tapos pag naubos na yung plato nyo, dyan yung marirealize, ay wala na pala kaming gamit. Ang nangyayari, mas mahirap naman ang tinatapon yung mga bata, pagkatapos sabihin niya, wala na akong mga anak. Salamat po, Dr. Camille. At ang isa pang nakakatakot dito, Kuya Francis, ay unti-unting nasisira ang pangarap ng iyong mga anak nang dahil din po sa inyo.
At yun nga ang nakakatakot, sinasabi ni Doktora, binata na ang mga anak ninyo, itinutulak niyo po sila palayo sa inyo at huwag po ninyong hayaang may magawa sila at lumaban sa inyo. At yun ang ikagulat ninyo. At yun ang nakakatakot, hindi ba mga kasawsawan? Ano na? Naiintindihan natin, meron siyang problema. Dahil nga nawala yung kanyang kinakasama. Pero yun nga ba ay sapat ng dahilan para maging malupit siya sa kanyang mga anak? Kung ang sagot ay oo, taas ang pula. Pero kung ang sagot ay hindi, abay, ipakita natin ang suporta kay Ate Ana na concern sa mga bata. Dahil eto na ang ating Boto Hands. Go! Nako, Mang Francisco, kung iyo pong napapansin, ang suporta po ng mga sausawero at sausawera ay solid na puti. Ang ibig pong sabihin nito, kami man dito na maaaring naiwanan at nasaktan noon ay hindi sang-ayon na gawin natin itong dahilan para tayo ay makapanakit rin ng iba, lalong-lalo na at higit sa inyong mga anak. Yan ang ating Boto Hands. Hindi maalam buhay namin eh. Yun na nga, kaya natin pinag-uusapan, Kuya Francis, kasi kung hindi magiging bukas ang isipan mo na pakinggan mabuti ang sinasabi namin at ng trio Tagapayo, magiging huli ang lahat, Kuya Francis. Eto po, tulad ni Ate Ana, siya rin po ay concerned. At bilang isang ina, abay awang-awa din po siya sa mga nangyayari sa anak ni Kuya Francis. Nandito po si Ate Presi Sarmiento. Pasok! Magandang umaga po, Ate Presi. Pakikwento po sa amin, ano po bang pagkakilala ninyo kay Francis? Kapitbahay po kayo? Opo. Tsaka po, malapit po talagang halos kamag-anak ng asawa ko. Ah, okay. Sa totoo po lang, Sapo. mulat sa pulpo na maliliit pa ang kanyang mga anak, talaga pong ako po ang nakasaksi lahat. Ano po Dahil po ginagawa? ang agwat lang po ng bahay namin, ito at saka ito lang po. Kaya kitang-kita ko po lahat. Bakit hindi po ninyo sinubukang magsumbong sa pulis? Ang ano ko po noon, sa DSWD po ako magre-rekta. pwede rin. Pero ito po, may pananakot sa amin. Na anong Siyempre sinasabi? po, may mga anak ako. So parang tinatakot pa kayo ni Kuya Francis at Opo. sinasabing baka saktan din ang Sinasabi pa anak po nyo. niya na wala kaming pakialam kahit patayin niya ang mga anak niya. Kahit gawin niya. 2 beses Sa nang totoo lang binitawan ni Kuya Francis ang salita na yon. Ang Ikaw, iba pang mga Francis. nalalaman at nakita ni Ate Presi na pagtatrato ni Kuya Francis sa kanyang mga pagkukay bibitiw at ito ang anong dahilan bakit sinira mo ang turumpo, pinakuluan at pinainom yung sabaw sa anak mo? Facebook sausawa na mga kapatid, G-Cool. Kahit anong oras mailagay ang F2F, okay lang. Di naman kasi problema sa akin kahit saan ako kasi hawak-hawak ko palagi ang mobile ko na may TV. Super enjoy talaga ang Chang, lalo na't mag-i-interact ang mga sausawera sa mga guilty mong mga panauhin. Ha 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 ha. Sabi ni Ate Ana, halos gawin na niya ang lahat. Maipasok lang. Ano po yung ipinapasok niyo sa bintana? Ate Ana, ano yung pinapasok, Ate Presi? Ko po yung pagkain para lang magkasya kasi ang plato hindi pwede. Nilalagay ko sa plastic. Aha. Ilulusot ko po talaga dahil ang mga anak niya gumaganyan. Humihingi po ng tulong. Paano ang mga bata? Nagtitiis po talaga ang mga anak niya. 3 araw hindi kumain yan. Bibigyan lang po ng kapitbahay talaga. Minsan bibigyan na Tapos nakapal
Francis, patawarin naman ako ng Panginoong mahabagin. Hindi po ba kayo natatakot? Ano po ma'am, nag-aaral po sila ma'am. Hindi, paano nga mag-aaral kung nadidestino kayo sa trabaho? Ma'am, kasi yung panganay ko na lang pong nag-aaral. Ay, ako'y kanina pa humihinga ng malalim, Kuya Francis. Paano mo nagawa sa mga anak mo yun? Samantalang ang mga nanay nga kahit lamok, hindi nila magawang madapuan yung kanilang anak. Ingat na ingat. Totoo po, Ate Ana. At ang sinasabi ko nga po, yung mga kapitbahay nyo, natatakot pag kami isang bahay doon nasunog, nadamay yung inyong bahay, paano ang inyong mga anak? Sinong sasagip? Paano sasagipin? Nakapadlock ang bahay. Hindi ko po talaga malimutan hanggang ngayon sa buhay ko. Yung kitang-kita ko pong minamartilyo ang mga kuko ng mga bata. Yung po, hindi ko po talaga yung matanggap. Nandito pa po. Hindi lang po yung kuko, pati po ito. Yung mga ball joint. Yan po. Tsaka po, makikita ninyo, nakakaaway mga anak niya, basahan ang uniforme. Napakaiitim ng kanilang mga uniform. Hindi siya naglalaba, kundi mga anak niya. Anong nangyari sa anak po ninyong naglalaro ng turumpo? Pinasan ko muna yun. Ano po ang nangyari sa batang naglalaro ng turumpo? Kung di po ako nagkakamali, bunsong anak po ninyo yon. Ano pong ginawa nyo sa turumpo? Sinira po ma'am. Sinira. Anong dahilan bakit sinira mo ang turumpo, pinakuluan at pinainom? Yung sabaw sa anak mo. Lahat po kami dito, Attorney Acosta, at siguro maski po kayo, nagulat sa mga narinig nating kwento mula kay Ate Ana at yung sinabi nga ni Ate Presi na para sa kanya, yun ang pinakamalala at hindi niya makalimutan ay nang makita niyang pinupukpok ng martilyo ang bawat kuko sa paa ng mga bata. Ang unang-una kong pupuntuhan dito ay yung pananakit sa mga anak. Minor de edad na mga anak. Yan ay mahigpit na pinagbabawal ng batas. Paglabag ng Republic Act 9262 at yan ang dapat na pumasok sa isip mo, Mang Francisco. At kapag nalabag mo yan, mabigat ang magiging kaparusahan. Pangalawa, kung mapatunayan na totoong ang mga anak mo na minor de edad ay kinukulong mo sa inyong bahay, mas mabigat na kasalanan yan. Yan ay serious illegal detention. At ang parusa dyan, 20 years and 1 day, maximum na 40 years ang bubunin ng sino mang taong mapatunayan sa ganong pagdiditini ng isang minor de edad na tao. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Sa totoo lang po talaga, Mang Francis, kami pong lahat nangihina sa mga narinig po namin na sinabi ng inyong mga kapitbahay na ginagawa ninyo. Mga kasawsawan, dito po sa face-to-face, pilit po namin nagiging patas. Kung halos lahat tayo ay nagulat, hindi makahinga, nangihina at umiikot ang ating sikmura sa mga narinig natin, etong isang taong ito, kagulat-gulat dahil naiintindihan daw niya kung bakit nagkakaganito si Francis. At para sa kanya, pagdidisiplina lang naman ang ginagawa niya sa bata. Kagulat-gulat ang mga nasabi mo na yan, Ate Jem Lema. Pasok! Ate Jem, narinig mo lahat yung mga pinag-usapan at ginagawa ni Francis sa kanya pong anak. Opo. Lahat po kami, gulat na gulat. Opo. Hindi po makapaniwala.
paano pong nangyaring isa rin po kayong ina at sinasabi ninyong parte ito ng pagdidisiplina lamang? Unang-una, ma'am, lumaki talaga siya ng disiplina. Yun ang kinamulatan niya, yung unang disiplina na nananakit. Yun po ang hindi niya naunawaan. Pero, ma'am, sa aspetong pagiging tatay, iyan ang malaking pagkakaiba ng single parent, ng ang lalaki ang may hawak sa mga anak. Kasi ang lalaki, ma'am, literal sila na yung pagiging lalaki ang nagiging andyan yung kung ano yung salita nila, yun nananakit. Unlike nung babae, na ang babae kinakausap. Hindi pare-pareho ang naturalesa ng lalaki. Oo nga po, nandun na po tayo na iba-iba po ang ginagawa ng lalaki at iba-iba rin po ang tao. Ang punto po ay kung makatao ba o hindi ang ginagawa sa mga bata. Ang pukpukin po ng martilyo, isa-isa ang kuko ng mga bata. Ma'am, kung pinupukpok ng martilyo ang mga bata, ang tanong ko lang po sana kung nakita niyan talaga, bakit hindi niya naipapulis yan? May karapatan siyang magpapulis. Kayo po ba, ang anak po ninyo, pinahihintulutan po ninyong maglaro? Pinahihintulutan ko, ma'am. Okay. Pag nakita po ninyong naglalaro ng trumpo, wawaratin po ba niyo ang trumpot, Sa akin, ma'am, papakuluan at kinukumpis ka, ma'am. papainumin? Kinukumpis ka ko, ma'am. Bakit kailangan pa? Ma'am, kasi ang bata pinapayagan kong maglaro. Sa ganang akin, ma'am. Kasi ang turumpo sa akin, sa pananaw ko, hindi ko pwedeng ipalaro sa bata. Kung ayaw po ninyong palaro, tama po kayo, pwedeng kumpiskahin. Opo. Pero hindi po para sirain, pakuluan, at puwersahang painom ang sabaw sa bata. Yan ang hindi ko po, ma'am, mapaniwalaan na ginagawa niya yan. Kasi, ma'am, Inamin na po niya eh. Kita mo, ang layo ng bahay mo sa kanya. Paano mapapatunayan mo? Sinungaling! Hindi ako sinungaling! Yan ang Maanong kunin mo na panig ni Ate Gemma at higit sa lahat ang salobin po ng mga bata sa pagbabalik po ng mga totoong pangyayari sa buhay-buhay dito lang po sa Face to Face. Hindi po lumalaban ang anak ninyo, Mang Francis. Tama na po. Miss Amy Paris would like to thank the following. Nagiinit ang damdamin ng ating mga bisita, pati na rin ang mga sausawero at sausawera. Marahil, pati na rin yung mga nanonood sa kani-kanilang telebisyon dahil hindi nila lahat maunawaan kung paanong nangyaring ipinagtatanggol mo nga naman, Ate Gemma, si Kuya Francis sa mga ginagawa niya. pili ko ipinauunawa sa Pinaliliwanag kanya. niyo po ma'am. sa kanila. Yung anong mali. Sa kanya. Yes, ma'am. Okay. Ang sabi po ninyo, hindi po kayo naniniwala dahil hindi po ninyo nakikita yung ginagawa ni Francis. Tama po ba? Okay. So pakita natin po ito. Hindi po lumalaban ang anak ninyo, Mang Francis. Tama na po. Tama na po. Ang video na yan ay hindi po galing sa camera namin. Ang video na yan ay galing mismo po sa isang kapitbahay ninyo na hindi na po matanggap ang ginagawa ninyo sa mga bata. Ako po'y naiiyak at naawa para po sa mga anak ninyo. Ano pong naging
sige po. Balikan po natin, Mang Francis, para maintindihan po namin kayo. Sandali lang. Binitbit po ninyo yung bata mula taas pababa. Yun po yung 17 years old ninyong panganay. Hindi lumalaban, ni hindi po kayo sinusuntok pabalik. Pagkatapos lumalabas na, hinahabol nyo pa. Ano pong dahilan? Anong nagawa sa inyo ng mga bata? Kasi galing ako sa trabaho nung eh. Yung binili ko sa kanila, hindi nung nagawa. Hindi lang nagawa ang binili ninyo, tinrato nyo na silang parang mga hayop? Eh kung kayo po ang kaladkarin namin ngayon, mula sa itaas, pababa, ano po magiging pakiramdam ninyo, Mang Francis? Wala pong kalaban-laban ng mga bata. Hindi lang po nagawa ang binili ninyo, na hindi naman po nila responsibilidad yun. Attorney Acosta, yung pong nakita ninyo, ibinigay na ebidensya ng kapitbahay, nakunan na yun ang ginagawa ni Kuya Francis sa mga bata. Yan po bang nakuhang video na yan ay maari na pong maging sapat na ebidensya para po talaga magawa ng paraan na matulungan ang mga batang mailayo na po kay Mang Francis? Sapat na po yan. Ang opinion ko, kinakailangan ang mga anak ni Mang Francisco sa ngayon mawala sa kanyang poder at ipagkaloob natin sa DSWD upang sila ay maprotektahan. Salamat po, Attorney Acosta. Gusto mo bang malaman kung anong nagiging pakiramdam ng mga anak mo sa ginagawa mo sa kanila? Gusto mong marinig? Para siguro maunawaan mo. Lahat sila kasi po ay mga minor de edad pa, kung kaya't mas pinili po namin na hindi na lang po muna ipakita ang kanilang mga muka at yung boses na lamang po nila ang ating pong maririnig. Ito'y mabilis lamang na katanungan para sa panganay na anak ni Kuya Francis. Anong pakiramdam mo sa mga ginagawa sa iyo ni Papa mo? Nasaktan po. Mahal niyo ba si Papa mo? Opo. Pero nawawala yan, napapalitan po ng galit. Naunawaan mo ba kung bakit nagkakaganyan si Papa mo? Naguguluhan rin po kami kapatid. Hindi po namin alam kung bakit ganun ang pinapakita niya sa amin. Oh. Sabi niya dinidisiplina lamang niya kayo. Kung sa kanya po, disiplina. Sa amin po, sobra na po yun. Pakinggan lang po natin yung pangalawang anak. Dahil gusto ko lamang pong tanungin para sa kanya, ano ba ang pinakamasakit na ginawa sa iyo ni Papa mo? Ang pinakamasakit po sa amin yung yung pag-aataw po sa amin na may masana pong tamaan na parang hindi po makagalaw. Ilang taon na yung bunso na kapatid ninyo? 13 po. 13. Ano naman ang pinakamasakit na ginawa sa iyo ng Papa mo? Yung pinalo niya po ako ng PVC, tapos natawaan po ako sa tagiliran, di na po ako nakahinga. Tapos po yung inataw niya po ako sa ulo para pong naturete yung utak ko. Alam kong mahirap ang lahat ng mga pinagdadaanan ninyo. Meron ba kayong nais na iparating na mensahe sa Papa ninyo para matigil na ang lahat ng ito at maunawaan niya ang mga nangyayari? Sana po, tumigil na po yung pagpapalo po sa amin. Sa'yo pa, sana magbago ang ugali. Huwag niyo sanang buntong ang galit niyo sa nanay namin, kaya sa hirap mo sa trabaho. Para sa naman po pa, mahal ka namin pero alam mo naman sa Kristan ako. Sana maunawaan mo yung ginagawa ko kung bakit di po minsan ako nakakilo sa bahay. Marami na akong gawain. Napapagod din po kami. Mahal ka namin pa. Napakabait ng mga anak mo, Kuya Francis. Wala po kaming narinig na sinabi nilang hindi maganda
Kuya Francis, wag mong itulak palayo ang mga anak mo. Mahal po ba ninyo ang inyong mga anak? Opo, ma'am. Sa tulong po ng ating trio tagapayo, sana nga po, hangad naming lahat, yung sinasabing hindi po kayang unawain ni Kuya Francis ang mga pangyayari. Sana po, pag kinausap siya ng trio tagapayo, mas maunawaan po niya. Yung pinaka-immediate na relief, parang ilabas lang. Ilabas ng fun. Parang parang play therapy, fun, just fun. Pure fun na maramdaman nila yung, ano ba yung fun? Kung saan man namin kayo i-refer na ahensya ng gobyerno, isipin nyo ito ay para sa ikabubuti niyong tatlo at maging ng papa niyo. Ha? Okay? Sabi ko nga sa Demeter, we can talk to the guidance counselors na kailangan bigyan sila ng consideration kung bakit they have to, parang siguro may special project that they have to do para lang matapos yung school year. Oo, kita mo, sa isang araw, masyal kayo, kakain, bibiling uniform, bibiling sapatos, lahat. Tsaka yung graduation clothes, no? Para mayroon kang suotin pang graduation mo, ha? Tapos, mayroon kang bibigay na number sa inyo. Pag naulit-ulit yung nangyari, tawag kayo, ha? Sa ating pong mga bisita ngayong umagang ito, lalong-lalo na kay Kuya Francis, napakahalaga para sa amin na talagang pinakinggan mo mabuti ang sinabi ng ating tagapayo dahil kami talaga, lahat dito ay apektado sa nangyayari sa buhay mo. Bago lang tayo maghiwalay, may mensahe pa para sa iyo. Ang ating trio tagapayo, simulan ko muna kay Attorney Ben. Para kay Francis, alam mo, Mang Francis, bagaman tayong mga magulang ay may karapatan na disiplinahin ang ating mga anak, bilang ito nga ay pagkahanda natin sa kanilang magandang kinabukasan. Ngunit dapat mong tandaan at dapat nating tandaan lahat ng mga ama at lahat ng mga magulang na ang pagdisiplina sa anak ay hindi nangangahulugang kaya na nating saklawin, kaya na nating abusuhin ang kanilang karapatan. Kaya't sana isipin mo ito at matuto ka na galangin ang kanilang karapatan, galangin ang batas upang sa ganon huwag mapariwara ang buhay mo at maging ng iyong mga anak. Siguro kung napapansin niyo kung bakit ako napapaluha dahil kasi una-una isa lang ang anak kong lalaki at kaedad po nung kanyang bunso. Pareho silang graduate ng grade 6 ngayong March. Kaya napakasakit po sa akin na nakikita ko ang ganong klase na pinipilit ng mga kaya lang po ngayong fourth year, fourth grading, hindi ako nakakapasok dahil kasi po palagi po akong inuutusan. Pero gusto ko pong graduate para sa isang bata na may pangarap na pinuputol ng kanyang magulang. Lalo pong masakit para sa isang ina na makadinig ng ganon. Sana maintindihan nyo, hindi lang yung triple ho ang pagmamahal na binibigay ng mga batang to kahit na sinaktan nyo. Kayo, konting haplos lang, hindi nyo binigay nyo latay. Sana, Mang Francisco, kung ano man po sinabi ni attorney, maliwanagan ho kayo dahil kasi pagkatapos po nito, baka po maraming maaring sana. Kaya nga sabi namin kami ngayon, kahit na sabihin ko masakit sa loob ko na proprotektahan namin kayo, pero proprotektahan pa rin namin kayo dahil tsak marami kong magagalit sa inyo sa mga ginawa nyo sa inyong mga anak at sana pagsisihan nyo po yun. Yun lang. Mang Francisco, narinig mo at alam mo ng iyong anak naglilingkod sa simbahan bilang sakristan. At sinabi niya ng iyong pangalawang anak na hindi na po ako, Father, naglilingkod dahil marami pong pinagagawa ng tatay ko sa bahay. Kung minsan sinasaktan kami. Paano kung patuloy mo siyang saktan at
makita niya na ang Ama pala, ating Amang Diyos, ay tulad ng aking Ama na malupit. Anong gagawin ng iyong anak? Lalayo siya sa Panginoon dahil hindi niya makita sa kanyang Ama ang tunay na kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ikaw rin ang magtutulak sa Kanya palayo sa Panginoon. Kaya, mag-isip-isip ka. Ilapit mo ang iyong mga anak sa Diyos at ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Alang-alang sa iyong mga anak. Salamat po sa ating mahal na trio tagapayo. Mang Francis, kung matapos po ang naging pag-uusap natin ngayon dito sa ating programa at sa pag-uwi po ninyo ngayon at kung bukas mangyari pa ulit na saktan po ninyo ang mga bata, may karapatan po ang kahit sino sa mga kapitbahay po ninyo. Sila po mismo pwede pong tumawag sa pulis o sa barangay para po itawag o i-report yung pong ginawa ninyo. Ate Gemma, sabi mo nga sa akin, nasa barangay ka rin, hindi ba? At sabi mo nga, isa sa mga kinakatakot mo ay ang ano? Ang isa sa mga kinatatakot ko, ma'am, sabi ko nga sa kanya, kasi siya naman talaga nagsasabi na kung ano yung nagagawa niya. Sabi ko, pag hindi mo binago yan, ang kinatatakot ko yung ako mismo yung magpadampot sa'yo o ako mismo ang dumampot sa'yo. Kasi bata yan, nanay din ako. Opo. Maraming salamat din sa iyong mga kapitbahay na nagmamalasakit. May mensahe pa ho ba kayo, Ate Ana? Sana, ngayon, habang malakas ka pa, mahalin mo din sila na katulad din sa amin. Kami, minahal din namin yung mga anak mo, pero ikaw, hindi namin nakitang minahal mo. Samantalang ikaw mismong, ama nila. Nanggaling sila sa iyo, Francis, hindi nanggaling sa amin. Yun lang po. Ate Presi? Ang masasabi ko lang kay Francis, sa totoo lang, alam ko na ang mga ginawa mo sa mga anak mo, ano lang nang sama ng loob mo sa asawa mo. Pero hayaan mo na lang siya. Kumbaga, kalimutan mo na siya. Ang harapin mo yung kinabukasan ng mga anak mo. Mula ngayon, baguhin mo na. At kung ano man yung sinasabi mo na wala kaming naitutulong sa'yo, nakasuporta kami. Kung anong wala ka, susuportahan ta namin. Yun lang masabi ko sa'yo. Maraming salamat, Ate Presi, sa iyong pangunawa, sa iyong tulong, sa pasensyang binibigay mo kay Kuya Francis at sa kanyang mga anak. Alam mo, Kuya Francis, paulit-ulit naming sinasabing napakabait ng mga anak mo. Nung tinatanong namin sila, iniisip pa rin nila, ikaw pa rin. Mang Francis, ang mga bata po ay nandoon. Nasa sa inyo na po yan. Kung kayo po ay hihingi ng tawad, magpapaliwanag, yayakapin po ninyo sila, nasa sa inyo na po yan. Pwede po kayong pumunta doon dahil hindi po pwedeng pumunta ang mga bata dito. Lalo sa buto. Sana may patawad niyo ako. Sana ngayon, simula na ito. Napag-uwi ko na lahat. Napag-kukulang ko. Supian ko na ng panibagong buhay. At sana nga po, Mang Francis, simula sa araw na ito ay maipapangako na po ninyo sa amin na ayusin po ninyo at babaguhin. At kung kailangan po ninyo ng tulong at gabay, pwede po kayong lumapit kay Dr. Camille. At bilang isang ina at sa mga ina pong nandito, nananawagan po kami sa nanay ng 3 batang ito. Sa iyo, Evelyn, maawa ka sana. Kailangan ka ng mga anak mo. Kung sakaling nanonood ka ngayon,
Sana kahit paano nakurot ang puso mo at maisipan mong makipag-ugnayan sa mga bata. Bukas po ang face-to-face para sa komunikasyon. Tawagan mo lang kami sa number na nakikita mo ngayon sa iyong telebisyon o kaya naman pwede kang sumulat sa amin at kami na ang gagawa ng paraan para kayong mag-iina ay magkita-kita ng muli. Hangad namin, Mang Francis, ang maayos na buhay para po sa inyo at ng inyong mga anak at sa ating mga bisita, Ate Ana, Ate Presi at Ate Gemma. Salamat po sa walang sawang pagtulong ninyo sa mga bata at kay Mang Francis. At sana nga po, patuloy pa rin po ninyong gabayan si Mang Francis. Amina na po tayo mga kapatid. Maraming aral po tayong natutunan sa ating issue. Ang isang ama, higit sa lahat, ay siyang dapat na tumatayong haligi ng tahanan. Isang haliging matibay at dapat ay hindi kayang buwagin ng kahit na anong unos. Isang haliging palaging nakatayo para ipagtanggol ang kanyang bahay at ang buhay ng mga nakatira dito. Sadyang mahirap pong maging isang magulang, lalo pa nga't nawalan ka ng kaagapay. Pero hindi solusyon dito ang pasakitan mo ang mga batang naiwan sa'yo. Ang ama, higit kanino man ang siyang dapat na maging tagapagtanggol ng kanyang mga anak at hindi siya pa ang magiging dahilan ng kanilang mga pasakit sa buhay. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang bawat ama ay dapat na maging bayani sa mata ng kanyang mga anak at hindi isang kaaway na sa kanila ay liligwak. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Alam kong naging mabigat at mahirap ang ating issue, pero salamat pa rin po sa inyong suporta. Sa iyo din, Hans Mortel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, sa lahat ng ating mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio, at sa ating pong mga bisitang si Mang Francis, Ate Ana, Ate Presi at Ate Gemma, at sa mga bata po na nagtiwala na ibahagi po ang kanilang totoong kwento ng buhay. At sana nga po kahit paano sa maliit naming paraan dito po sa Face to Face, kami ay nakatulong sa pamilya po ni Mang Francis. Sa lahat po ng ating mga sausawero at sausawera sa ibang bansa na patuloy po ang pagmamahal at suporta sa aming programa, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Sang Ani, na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, lalaki na wala na parang bula. Nagpaalam ba ng maayos si Tsahin ka ba niya, Clarice? Kung magpalit ng babae para lang damit na hinuhubad. Masagamot, pag na-expired, wala na? Pumuntis ako, dinidikdik niya sa sarili kong napipilitan lang sa pakisamahan lang. Yung beauty ko, hindi pang GR ko. Grabuntis siya, hindi na yan mahal. Expired na naman. Once na magkamali ka, hindi ka ba natatakot? Goodbye. Ang Wirat, mapapangaralan pa ni Chang? Nabalas perfect. Yung pagsisisi mo, nalagay mo sa unahan. Turuan mo kami, paanong dapat ilagay sa una ang pagsisisi? Face to face.